Yo mga kuys, so I'm going to share you yung trick na ginagawa ko sa Upwork para makakuha ng clients ng mas mabilis. Actually, meron na tong video 2 years ago, so this is the updated version of that. And ang dami kasi nagre-request doon na i-update nyo na yan, i-update nyo na yon. Basta i-update na raw. So eto na yung video na yon. So meron akong ginawang workflow na it will send me some job post no every 10 minutes. And I'm using Upwork API. So I'm not sure if you saw my post regarding that no. So nakakuha tayo ng Upwork API key. Kasi 'di ba tinanggal na nila yung RSS feeder. So ang purpose kasi ng RSS feeder is para ma-notify agad tayo kung merong bagong job post. Whereas dito sa workflow na to, almost the same yung kaya niyang gawin since Upwork API key yung gagamitin natin and wala siyang bayad no. So ang ginagawa ng workflow na to, so it will run every 10 minutes and papasok dito sa Slack channel na ginawa ko. So ayan, meron akong mga na-receive na mga job post no. So mangyayari, pipili lang ako dito. Tapos pagka nagustuhan ko yung job, ayan, meron ditong button, no, create proposal. So, automatic na rin siya mag-create ng proposal for me. So, pag clinic ko yan, automatic na yan, mga kuys. So, andito yan, lalabas din yan dito. So, ayan, nagpa-processing pa siya. So, ayan, okay na daw. Check your Slack channel for the job proposal. So, ayan, bale, ito na yun. Ayan, GTM Data Engineer. Tapos, ito, pwede mo na ito i-copy-paste. So, tapos, click mo yung apply job to Upwork. So, ayan, bale, mapupunta ka na doon, no. So, ayan, naka-private listing pala kasi hindi ako naka-login dito, mga kuys. So, dapat naka-login. Or, ayun, basta ganun siya gumagana, no? So, AI powered na rin to. Ayan, meron tayong AI agent dito na siya yung gumagawa ng proposal para sa atin, no? Meron lang siyang prompt dito na sinet. So, i-share ko yan lahat later on. And kung gusto mo nang mas maging automatic siya, pwede mo rin to i-set up via Hermes, no? Ito yung Hermes agent ko. So, ito naman, ganoon din, kumukuha siya ng job post from Upwork. Tapos, dito naman, imbes na button yung i-click ko, magsaselect lang ako ng number, no? Kasi yan, kunyari, nag-select ako number 1. So, ayan, no? Number 1. Then, ayan, gumawa na siya ng job proposal. Tapos, click ko yon, then apply. Then, ito na yung pwede kong gamitin. So, ito na yung kaya nating i-automate, no, mga kuys. Kasi yung pag-send ng proposals automatically is against Upwork's terms and conditions. So, possible tayo maban. Hanggang dito lang yung pwede nating i-automate. With this, mga kuys, syempre, malaki yung chance nyo na kayo yung makapag-send ng proposal unang-una doon sa job post na yon. And pagka mas kayo yung nauna, nagpasa ng job proposal, mas malaki yung chance na mababasa yun ng client. Then, syempre, may interview na kayo. Tapos yun, you are one step closer sa pag-close ng client na yon. So, tara, simulan na natin. Let's go! So, merong mga link dyan sa baba, no, mga kuys, yung mga resources na gagamitin natin dito sa video na to or sa tutorial na to. So, una-una mong pupuntahan is itong upwork.com support. So, kailangan mo kasi ng API key. So, para gumana yung workflow natin, kailangan nating mag-request ng API key from Upwork. And ituturo ko sa inyo kung paano ko na-approve. So, nasa baba lang yung link nito. Click nyo na lang yun or copy-paste nyo. Then, browse nyo to. Tapos, scroll down ka. Then, click mo yung request API key. Yan. So as you can see, andito na tayo sa form kung saan tayo magsasubmit ng request for API key. Make sure na nakalagin ka pala, no, mga kuys. Kung hindi ka nakalagin, syempre login ka, no, then i-refresh mo tong page na to until makita mo tong form na to. So ang title na nilagay ko doon is Personal Upwork Job Post Monitoring Tool. Then select Web Project. Callback URL, kung meron kang website, or ito na lang siguro, pwede mong gamitin tong tarai.ph/callback. So, pagka na-approve ka, pwede mo naman tong palitan, no? So, kasi kailangan nating iset yung callback URL na ibibigay ng n8n dito para gumana siya. So, sa ngayon kasi, wala pa tayong n8n na callback URL kasi hindi pa natin ginagawa, no? Mamaya pa. So, ganyan muna siya, or any website will do, no? Pero, in your case, gayahin nyo na lang tong mga nandito kasi ito yung mga nilagay ko para ma-approve ako eh. Then, we have the project description. So, copy-paste nyo na lang din. Andyan na yan sa baba, no? I-click nyo yung Google Doc dyan, no? So, andyan lahat ng mga pinaglalagay ko rito. And then, API usage. So, ano ba tong API usage? The number of requests per hour approximately. So, 1 to 10 lang tayo. Then, rotation period, 12 months. Then, permissions, or GraphQL. So, ito, kahit di nyo napansinin, pero itong permissions is, ito lang yung capability ng API calls natin, no? Kung ano yung mga data na ma-access natin. So, in our case, ang kailangan lang naman natin is mga job postings lang. Yan, read-only access tayo, mga kuys. Importante to, mga kuys, wag na kayong magdagdag ng kahit ano dito bukod dun sa mga ituturo ko sa inyo kasi possible ma-reject yung request nyo eh, no? So, ito na lang yung sundin nyo. Wag na kayong magdagdag ng kung ano-ano dyan. And then, we have the read marketplace job posting, tapos read public marketplace job posting. Yun lang, tatlo lang. So, puro job post lang, mga kuys. Puro read only lang to para madali tayong ma-approve. Kasi yun lang naman yung titingnan natin eh. Hindi naman tayo mag-create ng proposal, mga ganyan, or magbubukas ng contract.
something like that. Job postings lang tayo. So kapag okay na yan, click mo yung I agree, then submit. So goods. And then maghihintay ka ng 1 to 3 days bago ma-approve yung API key mo, no? Kasi i-review pa nila yan. So totoong tao yung nagre-review dyan, mga kuys, hindi yan AI. So hintay lang kayo, and pagka okay na, pwede na kayo mag-proceed dito sa next step natin, which is yung N8N natin. Yan, N8N, ito. So, in my case, meron na akong API key. Ayan, ito yung API key ko. Tapos secret. Ayan, ito yung callback URL ko sa N8N din. Tapos ito yung mga permissions, yung scope, yung kanina. So, working na yan, mga kuys. Active keys. And yun nga yung ginamit ko kanina nung meron akong pinakita sa inyo. Ito yung ginagamit ko. Okay, so punta tayo sa N8N, mga kuys. Close na natin to. Nalito tayo dyan eh. Yan, N8N. Tapos, click mo yung personal. Pero kapag bagong install yung N8N mo, mapupunta ka dito syempre sa homepage, no? So, ako kasi hindi na siya bagong install, meron na akong mga workflows dito na personally kong ginagamit. So ngayon, I will click create workflow. Tapos, hindi na tayo mag-build from scratch. So, download nyo na lang yung N8N workflow template natin, no? So, nandyan din yan sa baba. So, gagawin ko, click mo tong tatlong dots, tapos import from file. Tapos, hanapin mo yung JSON. Teka, downloads. Saan na ba yun? Ayan, ito. Ito yung JSON ko eh. Open. Pero in your case, dapat nasa downloads nyo lang yan, no? Kasi yung downloads ko dito, nasa ibang folder, kaya lumayo pa ako eh. Pero pagka inano yan, browse nyo, kunyari, import from file, tapos downloads, dapat nandyan lang yan, no? So, kung wala ka pang N8N, mga kuys, pwede mong panoorin tong video na to. At meron tayong special link dyan, mga kuys, sa description box para makakuha ka ng subscription sa Hostinger for N8N self-hosted, which you can get 69% off sa subscription, no, sa Hostinger for N8N. Check natin and click natin tong choose plan. So ito KVM2, that's $549 per month, and ito na yung specs niya. So 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB NVMe disk space, 8TB of bandwidth. So okay na yan for your N8N instance. So, choose plan. So, as you can see, andito ka na sa checkout, and ang total niya is 14,757.12. So, para mabawasan pa yung total amount, mga kuys, gamit ka ng coupon code. So, click mo to, lagay mo dyan, TechVA. Click mo yung apply. Yon. So, nakabawas ka ng 1,317.60. So, that's total of 13,281 na lang for 2 years subscription ng N8N self-hosted server sa Hostinger. If you divide that, it's around 500 pesos per month, mga ganyan. So, sobrang mura, di ba? Pero kung ayaw mo naman ng 24 months, nagana rin yan sa ating 12 months, no? So, ayan, bale, meron ka pa rin 10% discount, which is 754.80. So, that's total of 7,608.38 per year, no? So, as you can see, that's 566 pesos na lang, no, per month. Compared mo sa N8N sa cloud, no, which will cost you around $60 per month kung N8N cloud ka nag-subscribe. Directly sa N8N yun, mga kuys. So, sobrang laki ng difference, di ba? Then, meron ka pang mga add-ons dito na optional lang naman, no? Kung gusto mong i-avail, okay lang din naman. So, kung may budget ka, itong ready-to-use AI, meron kang Nexus.ai credits, tapos meron kang Oxylabs AI Studio credits for instant web search, then itong daily backup. Then, pipiliin mong server is yung pinakamababa. So, dito sa atin, Malaysia yung pinakamababa, ano, kasi yan yung pinakamalapit. So kaya maganda na Malaysia yung i-setup mo dito or piliin mo. Tapos sa OS, obviously N8N, so okay na yan. Then pag okay na, click mo lang yung continue, no. So siguro mag-login ka na lang via Google, no, tapos enter email and password, tapos checkout ka, no. So ngayon mag-checkout muna ako, no. Ayan, mga kuys, so nakabayad na ako, no. So click mo lang yung get started. So ayan, bale gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos, next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup. Sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kuys. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kuys. So, ayun. Pag clinic mo yung lead kanina, mga kuys, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kuys. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa Hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna N8N. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinapi nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung N8N nyo, no? Yan, bale, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, set up ko na yung sa akin.
Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga koy. So, click mo na yung get started. So, bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga koy, so hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa NetN mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung NetN instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our NetN server sa Hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no, TechVA, nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? Ayun, that's how you set up N8N, no? Sa Hostinger. Pero kung ayaw mo namang mag-N8N, pwede naman to sa Make or Zap. Kaya lang kasi yung ibang details dito, yan, let's say itong AI agent, tapos yung model na ginamit ko, hindi kasi ito OpenAI, that's Xiaomi. Ito, binigyan kasi ako ng 11 billion na token. So, ito yung ginagamit ko ngayon. So, libre lang naman, no? Pero, you can use other models naman, no? If you like. So, itong N8N kasi, yung pinaka maganda for me and pinaka flexible kasi siya doon sa ibang automation tools, no? And siya rin din yung pinakamura, no? Kung self-hosted mong isa-set up to. So, ayan, as mentioned, Hostinger tayo, mga koys. So, ito na yung workflow natin, mga koys. Ang kailangan lang natin gawin dito is, itong when clicking execute workflow, palitan natin. So, delete, gawin nating scheduled. Ayan. Tapos, every 10 minutes yan, no? Para hindi siya mag-flood. Yan. 10 minutes. Okay? Yan. So, dugtong natin siya. And then, meron akong dalawang API calls. So, bakit dalawa? So, yung first API call or HTTP request is it will get the hourly jobs. Kasi, hindi mo to pwedeng pagsamahin sa isang API call kaya hiwalay. So, I have the API call for hourly jobs and API call for getting the fixed rate jobs. So, para dalawa, no? Tapos, dito, sa part na to, mga koys, itong OAuth 2 API is edit mo lang. Tapos, dun sa Upwork API, di ba, iba yung nilagay nyo. So, kailangan nyo itong i-copy. Click nyo yung copy, itong OAuth redirect URL. And then, balik ka doon. So, let's say, ito na yung API key mo. Yan, yan yung API key mo. So, scroll down mo, tapos edit key details. Tapos, itong callback URL, paste mo yan dyan, tapos save mo lang, no? Submit. So, okay na yun. Yun ang first step natin. And then, authorization code, tapos itong authorized URL. Ito, account security, authorized. So, lahat yan nandun sa document, no? Pati itong mga to. Itong client ID, syempre, babaguhin mo yan. Kung ano yung client ID mo dito. Yan, key. Ito yung client ID. Right click mo yan or click mo yan para mag-copy. Tapos paste mo doon. Same with your secret. Ayan. Hindi ko na lang i-reveal para kasi secured syempre. So click mo yung itong icon na to para mag-copy siya. Yan, paste mo dito, no. Tapos yung scope, kahit wala na to, okay lang yan. So save. Tapos pag okay na, click mo yung connect, no. Tapos yan, maglalagin ka dapat sa Upwork mo, continue, tapos magsasuccess na yan. So yun, account connected. Okay? Goods. So, goods na yan. Pwede na yan mag-call. Tapos, i-rename nyo na lang din, no? Ayan, dito, Upwork. Ako kasi, ni-rename ko yung sa akin para hindi kayo malito. Upwork, tapos, save na yan. Then, ayan na. Kasi ito, i-copy nyo lang to. Pero alam ko, nandyan na yan sa N8N template. So, hindi nyo na kailangan tong palitan. Tapos, same dun sa isa. So, piliin nyo dito, Upwork. Ayan, OAuth 2 Upwork. Then, dito sa generic auth type pala, dapat naka OAuth 2 API. Ayan, click. Tapos, itong OAuth 2 API, choose nyo yung kaninang sinet nyo, which is Upwork. So, ayan. Same sa kanina, dapat ganun din dito. Tapos, ang pinakababaguhin nyo na lang pala is, ito kasi nakaset to get Zapier make N8N high-level jobs. So, syempre, kung ibang niche kayo, baguhin nyo yan, no? So, sabihin natin kayo ay social media or digital marketing. So, kada search parameter dapat merong OR. So, search parameter 1, search parameter 2. So, kung multiple search parameters yung gagamitin nyo, dapat nakahiwalay using OR. So, I suggest, pinaka-maximum na search
search parameter na iset nyo is up to 4. Kasi kung sobrang dami, ginawa nyo 5 or hanggang 10, medyo malilito yung API call natin. So, balik na to sa dati. Yan, kasi yung sa akin, Zapier, Make, N8N, or High Level. Since I'm an AI automation specialist, no, mga kois. Then, same din dito. Ganun din yan. Yan, kung gusto mong palitan, dito lang yan sa part na yan. So, hanggang dito lang mga kois ha. Nakapaloob dapat sa double quote. So, diyan kayo maglalagay sa loob ng double quote. So, ito yung isang double quote, ito yung isang double quote. Dapat nandun sa loob ng double quote yung ilalagay yung mga parameters para hindi mag-error. And then, yung iba dito, kahit wag nyo napansinin, then next natin ilalagay is itong Slack. Yan, send message sa Slack. So, kung wala ka pang Slack, sign up ka lang. Ako kasi nakapag-sign up na ako. Tapos, create ka ng channel. So, itong plus, click mo. Tapos, Upwork Jobs. Yan na lang yung name ko. Yan. Next, public na lang. So, add people, skip for now. Then, once you're done with that, new tab ka. Punta ka sa api.slack.com/apps. So, kailangan mong gumawa ng apps dito para mag-authenticate sa N8N. So, kanina gumawa na ako ito. But for the sake of this tutorial, mga kois, gawa na lang tayo ng bago, no? From scratch tayo. App name is Upwork Jobs. O, ganyan na lang. Then, pick a workspace. Yan, yung workspace nyo na ginawa, ano, upon signing up. So, create app. Yan, mapupunta ka dito. So, wag mo nang intindihin to, mga kois, di natin gagamitin yung mga yan. So, dito tayo pupunta sa OAuth and permissions. Yan. And then, pipili tayo ng scopes. Ayan. Okay? Bot token scopes. Add an OAuth scope. Then, iset mo yung mga scope na to, no? So, we have the channel history. Then, add ulit. Channels manage. Yan, zoom ko para madali nyo makita. Then, channels read. Then, chat write. Then, group history. Yan, groups history. Rather. Then, okay na yan. Then, scroll up. Click mo yung install Totara AI Community Plus. So, ayan. Meron nakalagay dito. Click mo lang yung allow. Then, may install na siya doon sa Slack channel, no? Okay na yan. Tapos, gagawin natin, copy natin tong bot user OAuth token. Copy. Balik tayo sa N8N. Then, scroll up natin. Dito tayo sa credential. Tapos, click mo yung credential. So, Upwork test. Yan na lang nilalagay ko dyan. Copy, paste mo yung access token dito. Then, click mo yung save. So, make sure na naka-access token pala dito bago nyo i-paste yun, no? So, okay na yan. Goods. So, tingnan natin kung makikita na natin yung mga channels natin. Ayan, could not load list. So, cannot read properties of undefined reading matches. Teka, ba mawala to eh. Copy ko lang saglit. So, message, send from list. Yan, wala. So, kulang pa yung ating scopes. Or possibly, kailangan nating ilagay si, itong bot natin, Upwork Jobs. So, dito tayo. Tag natin siya, Upwork Jobs. So, add them. Click mo. Yan, was added to Upwork Jobs by RJ. Balik tayo dito. Select channel. Wala pa rin. So, balik tayo doon, mga kois. Meron na yatang kulang na scope. So, balik tayo sa scope. Channels history, channels manage, channels read, chat write, groups history. Maglagay pa tayo na isa pa. Groups read. Yan. So, install ko ulit to. Reinstall para lang ma-refresh yung connection natin. Yan, nakalimutan ko pala yun. Okay, balik tayo dito. Yun. So, yun pala yung kulang, quiz. So, ayun yung scope natin. Yan, channels history, channels manage, channels read, chat write, groups history, saka groups read. So, hindi natin nakita yung kasi wala tayong groups read kanina. Ayun yung dinagdag natin. Para makita natin yung mga list of channels dito. Upwork Jobs. Tapos, ito, okay na to, mga quiz. Wala na kayong kailangan baguhin dyan. Pero, syempre, baka meron kayong mga gustong baguhin. Pwede naman, no? Pero, wag na lang kasi baka masira nyo pa. And baka hindi pa kayo marunong tumingin nitong mga code na to or JSON na to. So, wag na lang, no? So, okay na yan. Working na yan. So, try natin mag-execute, mga kois. So, execute workflow ako. So, ayun, no? So, you can see, ilan yung nakita niya? Yun, 16. Tignan natin yung Upwork jobs natin. So, ayan. Meron na tayong mga, pumasok na jobs dito. So, ayan, goods. So, working na yung ating phase 1. So, ngayon, syempre, itong create proposal natin, hindi pa siya gumagana kasi hindi pa natin na-configure. So, balik tayo dito. Itong webhook and itong Slack, baguhin din natin dito. So, palit ka lang naman ng credential, no? Ayan, Upwork test. Tapos, select channel, Upwork jobs. So, yun na yun, no? Wala ka na rin babaguhin dyan. So, okay na yan. Ang kailangan mo lang i-add dito is itong AI agent, tapos yung model. So, ako kasi yung ginamit kong model dito is yun nga, yung Xiaomi. Nataon na pwede siya dito sa OpenAI. So, nakalagay kasi dito, compatible with OpenAI API protocol. So, ginawa ko, nilagay ko tong OpenAI na model, then nilagay ko sa credential yung Xiaomi na URL. Ito, base URL, ayan, no? Tapos yung API key ko, obviously. Then, yun na. Okay na, no? Tapos, untick mo tong use responses API para gumana siya kung Xiaomi man yung gagamitin mo dito, no? Pero, since gusto nyo ng free, meron tayong alternative dyan, which is itong Grok, no?
So, chat model, Grok. Yan, GROQ. So, ayan. Bale, pwede mo i-connect dyan. And para makuha ka ng Grok na API key, so, new tab ka lang, tapos Grok, search mo. Ayan, Grok. Then, click mo yan, tapos start building. Then, sign up ka lang, no? Ayan, tapos click mo yung API keys once na nakapag-sign up ka na. So, click ko to. Ayan, gumawa na kasi ako kanina. Ito pala, May 27, 8 API calls. Then, click mo tong create API key. So, ayan, display name, Upwork, jobs na lang. No expiration, submit. So, hindi lang ako sure sa limit neto mga kois, pero at least ito, libre, no? So, copy, close, and matipid lang naman siya sa credit since yung model na gagamitin natin dito is hindi naman ganun kalakas, no? Pero, okay na siya for this use case, no, mga kois. So, punta ka dito sa Grok, click mo to, create nyo credential, paste mo yung API key mo, save. And use model, and OpenAI GPT OSS 120B. So, select natin yun. Ayan, 120B. Goods na yan. So, try ko lang i-publish. Conflicting daw. Ay, kaya ayaw kasi, kumbaga, clone na kasi to nung kaninang workflow na ginawa natin. Kasi, di ba, meron akong kanina pinakita. Ini-recreate natin. And itong, kaya siya nag-error kasi parehas sila nitong path. So, meron na daw ganito, kaya hindi siya nagpa-publish. So, gagawin ko, palitan na lang natin to. Create job proposal. Then syempre, since nagbago to mga kois, click mo yung production URL, tapos click mo tong link na to para makopy. Kailangan natin tong palitan dito sa ating sa Slack, send message. Meron dyang link, napin mo lang yung N8N dyan. Ito. So ito lang yung papalitan nyo hanggang dito sa 80. Yan. Okay? Tapos paste. Yan. Magiging ganyan siya, no? So again, from here sa HTTPS hanggang dun sa 80, dun nyo lang siya papalitan. Yan. Ulitin ko, So ito, H hanggang dito sa 80 or kung ano man. Basta before nung question mark, kung meron kayo nakikitang question mark dyan, obviously meron. So hanggang dyan lang yan. Then delete tapos paste. So, ayan na yung magiging webhook URL nung isa nyong workflow, no, for creating the proposals. So kasi pagka clinic to, mga quiz, dun kasi yan papasok sa webhook na to. Okay? Dito yan. Dyan siya papasok. And yun, mag-create siya ng proposal, then send sa Slack, then ayun. So check natin kung meron tayong kailangan baguhin dito, mga quiz. Yan, Upwork Proposal Writer. So, dito pala mga kuys, kailangan nyo ring i-add yung profile overview nyo. Tapos, yung profile summary, no, mga kuys. Yan. So, punta ka dun sa Upwork mo. Tapos, click mo yung profile. And then, kailangan mo lang i-copy yung overview mo. So, ito yung overview ko Copy mo lang yan. Lahat-lahat yan. Control-C. Balik ka dun sa N8N natin. Yan. Palitan mo lahat to nung pinaka-overview mo. Okay? So, paste. Then, yung may Upwork Profile Summary, makikita mo naman yan dito sa baba. Ayan, ito. Generated to ni Uma, yung AI ng Upwork. Ayan. Okay, so copy natin yan. Copy, tas balik ka dun sa N8N. Yan, paste mo lang dito, no? Yan, okay na. Tapos tanggalin mo yung mga number. Ito pa pala, hindi pa pala nababa. Itong isa. Ito naman sa, for later to. Yan, bagay ko na lang din. Rate proposal from Hermes. Yan, Hermes kasi yung gagamitin natin mamaya, no? Yan. So, ayun, that's it. Yun lang yung kailangan mong baguhin dyan. And pag okay na yan, click mo lang yung publish. Pero yung mga error na yun, mga quiz, hindi yun mag-a-appear sa inyo kasi first time yung gawin tong workflow na to Kaya nag-error, meron na kasing existing na workflow na ganito. So, di ba clinone natin or in-upload natin yung template? So, kaya siya nag-error. Pero in your case, hindi dapat mag-error yun. Or pwede nyo na lang palitan para hindi siya mag-error. Okay, so goods. Try natin. So, double check ko muna lahat. Upwork test, Upwork jobs, blah, blah, blah. So, schedule trigger ulit ako. Pero dapat gagana na to, no? Every 10 minutes. So, ngayon kasi nag-testing lang tayo, no? So, tingnan natin kung andoon na yung mga proposal natin. Ay, yung mga job post natin, rather. Ayan. Online Summit Funnel. Ito, automate my real estate business. O, ito, tingnan natin to. So, check your Slack for the job proposal. Ayan. So, ito na yung job proposal mo. So, right-click, copy, apply. So, sample lang to, mga kuisa. Hindi kasi ako naka-login or nag-logout ako bigla for some reason. Tignan natin yung iba. Ito na lang. So, apply job in Upwork. Working to kanina. Jobs. Ayan, subukan muna natin view in Upwork. Ayun, okay naman. Ba't ganun? So, meron pa tayong kailangan baguhin dito. Pero hindi, parehas lang naman yan Ito nga, subukan nga natin to. Create proposal. Apply to job in Upwork. Yun. So, pumasok. So, for some reason, yung iba ayaw. But, you can click na lang din yung previous na link and working yan. Pero, dapat mag-work pa rin yan So, for some reason, ayaw. Or baka nawala na yung job bigla. So, may mga ganong instance. Pero, working dapat yan. So, nag-logout ako for some reason. Pero, dapat meron dyan lalabas, submit proposal. Dyan sa get list. Click mo yon tapos, paste mo na yung proposal mo, Ayan, habla Espanyol. Espanyol kasi yun nandun Kaya, ganyan. And, feel free to do some changes, mga kuys, kung kailangan. Pwede
pwede naman yun. Then, bago kayo mag-submit. Okay? So, that's it for, N8N, saka Slack. So, meron pa tayong isa pang way kung gusto mo fully automated na rin. So, Hermes. Ayan. Ito yung Hermes agent ko, mga kuys. So, kung gusto nyo mag-install ng Hermes, check nyo na lang yung previous video ko. Madali lang naman yun, no? So, gagawin natin is, ipapagawa natin sa kanya, no? Same, itong automation natin for getting the Upwork job post. Open ko yung Hermes ko. Ayan, ito. Tapos, kakopy ko yung endpoint niya. So, ito. Production URL na tayo. Tapos, itong get hourly jobs. Ito pala, kailangan natin palitan to. Tapos, ito, check natin tong mga to kung okay na to. So, okay naman na. Natin kailangan baguhin dyan. Then, ito, okay na rin yan. So, sa Hermes na tayo, mga kuys. So, open ko yung Telegram ko since nandito yung Hermes. So, gagawin ko, pa-prompt ko siya. I want you to get Upwork jobs from this webhook URL and set your search parameters to Zapier or Make or N8N or high level. So, ako kasi ganyan yung search parameter ko, pero feel free to use your own, no? So, or set your own. So, enter. Isa-set niya na yung jobs niya or titestingin niya, syempre, para makita niya, no, kung may nakukuha ba siyang mga job post doon. So, habang nag-fetch siya ng job, mga kuys, explain ko lang bakit sa N8N ko ginawa. So, kasi doon sa callback URL natin, isa lang kasi yung pwede nating iset which is yung N8N nga lang, no? So, ito lang. So, pagka Hermes, so kunyari, gusto mo sa Hermes lang, problema, kung yung callback URL na sinet mo is from Hermes and gusto mo gumana pa rin sa N8N, hindi gagana to kasi nawala na yung callback URL Saka yung authentication natin sa Upwork nandito sa N8N. So, kaya, yan lang siya, no? Hindi na natin kailangan baguhin yan. So, napansin ko, mga kuys, hindi niya nakuha yung mga job post na gusto natin. So, iba yung mga pinagkukuha niya. Ginawa ko, look for AI automation or Make or N8N or Go High Level jobs and add summarized description so I can check if I am interested on the job post. And as mentioned, yung ginamit ko dito na model is yung Xiaomi Mimo 2.5 Pro. So, nabigyan nga tayo ng 11 billion tokens. Dito na lang natin ginamit para at least makita nyo rin kung paano gumagana si Hermes. Minsan talaga medyo mabagal lang siya mag-respond pero working yan. So, ayun, nakapag-fetch na siya ng job. So, try nating magpagawa sa kanya ng proposal. So, ito yung mga bago. Ito, content outreach team for AI glow up videos. So, ayan. Number, ito na lang pala, content repurposing specialist. Number 8. So, 8. Tignan natin kung gagawan niya tayo ng job post or ng job proposal rather. So, may notice pala dito, sabi, webhook doesn't seem to be filtering specifically for automation keywords. Zapier, Make, N8N high level. These are general results. You might need to check your N8N workflow to ensure the search query parameters being applied correctly. As what I can remember, nakaset naman yan. Ayan, no? Ito yan, no? JSON query queue. So, tinan natin, iset natin doon sa Hermes natin. So, gawin na lang natin yon after nung proposal na to na ma-generate niya. So, ayun, nakapag-generate na siya. I understand you're looking for a senior performance video editor. So, as you can see, okay na. Meron na siyang proposal na ginawa doon. So, gagawin na lang natin is yung parameters daw. So, set natin yung parameters natin. So, set query parameters to Zapier or Make or N8N or Go High Level to the webhook or on the webhook. Yan. So, hintayin lang natin ulit. So, nagpahabol ako ng additional and get me job. So, sabi ko, pagka naset niya. So, ayan na yung mga task niya ngayon. Hintayin lang natin. Ayun, so, for some reason, hindi talaga siya nag-filter, no? Pero kanina, di ba, nung tinest natin, okay naman. So, naglolo ko si Hermes. Well, anyway, pwede nyo naman yan i-tweak right after. Importante na nakuha siya ng job. Tapos, pwede kayong pumili ng mga job posts. Then, kikreate niya ng proposal, no? But for me, ang pinaka-ideal is yung N8N version na lang, mga kuys. Ito kasi, yan, pagka sinet mo yan, punta sa Slack, tapos mas mabilis siyang mag-reply kaysa doon sa Hermes. So, for me, pinaka-ideal tong N8N. Itong part na to, itong main. Yan. So, lagyan nga natin ng note. So, natin, I'm a note, job post. Yan, job post to Slack. Tapos ito, sa Hermes. Yan, yun lang natin para organize lang. Job post to Hermes. O, yan. But for me, ang pinaka-ideal is itong sa Slack. Kasi, ang dali niyang mag-reply, diba? So, pag clinic mo yung create proposal, andyan na agad. Yun nga lang, syempre, meron tong tokens na kailangan, no? So, kung hindi na nagre-reply yung Slack nyo, baka ubos na yung tokens sa Grok. So, gagawin nyo, create kayo ng bagong account, then generate API key, tapos i-connect nyo dito, no?
So ayun mga kois, again, with this, mas mabilis kayong makapagpasa ng proposal. Pagka ganun yung nangyari, malaki yung chance na ma-view ng client yung proposal nyo kasi you're one or pwedeng kayo yung maging first na nag-submit ng proposal. And syempre, magre-reply siya tapos interview, then malaki yung chance na maklose nyo yung client. So ayun lang yung pinaka-technique sa Upwork mga kois. Ever since nung nag-Upwork ako, ayun yung ginagawa ko. Ayun yung lagi kong ini-aim, no? Ako yung lagi makapag-send ng proposals sa lahat pag kami nakita akong job post. And ito kasing nakalagay dito mga kois na filter is based pa rin doon sa previous video ko, no? So ayan, budget range from 1,000 to 100k, proposal range from 0 to 4, ibig sabihin less than 5, and locations natin yung Australia, US, ganyan-ganyan. Tapos job type is fixed or hourly. So based pa rin yan doon sa previous video mga kois. So hindi nagbago yon, such that nag-iba lang tayo ng method, no? And ayun, that's it, no, for this video. So sana nakatulong sa inyo, and comment ka kung nagka-client ka, and kung gusto mong matuto ng AI automation, click mo lang yung link dyan sa baba, register ka. So meron tayong group chat saka daily Zoom. So matututo ka dyan ng Zapier, Make, N8N, Go High Level, Prompt Engineering sa Vibe Coding with Lovable. And hindi lang yon, meron tayong group chat and daily Zoom in case na gusto mong magtanong or na-stuck ka on something. May tutulong sa'yo dyan, no, mga kois. So ayun, that's it for this video. Thanks for watching. See you on the next one.